Magandang araw po mga boss, welcome back nga pala dito sa channel ko. Pinalitan ko ng pamagat ng channel ko, ng The Breeders Channel mga boss. Kung mapapansin nyo, may mga uploads ako dito tungkol sa manok panabong. Yung experience ko din sa Fiestag 2025 na ginanap sa SMX Convention Center sa Manila noong August 15 to 17, and then may uploads din ako tungkol sa highly inbred na manok panabong na super lakas ang palo. Totoo talaga yun mga boss, resulta talaga yun sa inbreeding na kadalasan ginagawa ng mga breeder mga boss. Yun ang mga sikreto nila. And then dito maiba muna tayo, baboy muna, kasi ang baboy mga boss, simula nagkamulat ako, may baboy na talaga sa yard namin, kasi yung mga magulang ko nag-aalaga talaga sila ng baboy pangtustos sa pag-aaral namin mga boss. Kaya memorable sa akin ito at hindi ko talaga ito maiwan-iwan, na sa yard ko lang talaga ito. Ito yung kagandahan sa backyard pig farming mga boss, dahil kahit na maliit lang yung area natin, makumpensate natin sila. Unlike sa game fowl, kailangan talaga natin ng malalaking lupain doon bago tayo makapag-expand. Backyard lang ako sa game fowl din, so limited lang yung production ko mga boss. At mga selected ko lang na breeding stocks na bloodline ko simula noong 2010. Yun na yun mga boss na minimintin ko. Kasi pag nag-aalaga ka ng game fowl, matansa mo talaga mga boss kung sino yung mga line na maganda i-breed, nagpapanalo. Kaya yun, minimintin ko yun hanggang sa makabuo tayo ng sarili nating bloodline. Yung mga blue legs, sarili ko na talagang palabas yun. Kasi sa breeding ko before na lahat yellow legs, may nag-throwback ng green leg, babae. Kaya hinanapan ko siya ng ibang hats, kaya na-develop ko yun, pinasukan uli ng ibang klaseng hats. Tapos sa through the years na selection, kaya nakuha ko na ang gusto ko na palo ng isang hats at saka estilo ng pakikipaglaban nila, na hindi gaano ka-agresibo, yung kumbaga ingat na ingat kung papasukin sila. Kailangan may magandang counter punch sila. So blended ko na yon, sarili kong blend yon na hats. So pinangalanan ko yung Devil Hats. But actually, ayaw ko talaga sana ng hats, pero may nag-throwback, kaya dinidevelop ko na. Yun naman ang kagandahan sa throwback mga boss, dahil parang special nga na blood yun. So much for that mga boss. Dito muna tayo sa baboy. Itong makikita nyo, alaga kong patabaing baboy, 10 heads. So sold na ito mga boss last week. Hindi ko lang na-videohan yung time na kinuha sila ng buyer dahil wala ako sa bahay, nasa work ako mga boss. So yun nga, ito 3 months and 20 days. So maganda yung weight nila, dahil maganda ang growth nila dahil sa pamamaraan natin sa pag-aalaga ng patabaing baboy. So hindi talaga biro ang mag-alaga ng baboy mga boss. Kailangan may talaga tayo dito, intended na budget para sa feeds. Kung 10, kailangan yung budget natin sa feeds hindi mababa sa 100k mga boss. Maglaan talaga tayo ng 100k dahil mahal na yung feeds ngayon. At ito makaubos ito ng 5 sako bago i-dispose mga boss, bawat isa. So 50 sacks, i-times natin ng 2k, so 100k. So napakadali lang bilangin at ikwenta natin mga boss. So
Ang kagandahan din dito, walang lugi dito sa pag pag-aalaga ng patabaing baboy mga boss. Maliban na lang kung kukuha tayo ng tauhan. Kung 10 lang yung aalagaan natin, kayang-kaya pa natin yan. Tsaka iiwan natin sa kaparis natin, sa asawa natin, o kaya sa mga anak natin habang nag-work tayo. Pag off-duty tayo, tayo yung mag-take over. Ganun lang mga boss, kayang-kaya pa ito. Pero more than dito, mga 20 plus, wala na. Kailangan na talaga natin kumuha ng tauhan, mga boss, kung ganun na yung kadami ng mga inaalagaan natin. Yun nga, dapat magiging din tayo dito. Maganda yung pangangalaga natin kasi maudlot din yung magandang growth nila pag hindi natin sila maalagaan ng gusto. Kailangan premium, quality feeds talaga yung ipapakain natin at huwag natin kaligtaan na maglagay ng bitamina sa inuming tubig nila o kaya magturok tayo ng mga B-complex na available sa mga agribit mga boss. So, yun lang naman, maghahanda din tayo ng mga gamot na broad spectrum antibiotic o kaya antibacterial kasi hindi maiwasan talaga mga boss. At sa loob ng 3 buwan at kalahati na hindi sila magkasakit, merong talagang magkasakit mga boss. Kagaya ngayon, panay ang ulan, so dapat maganda din yung pabahay natin. Walang tagas yung mga bubong o kaya hindi sila masalibuhan ng ulan. Pag sobrang init naman, kailangan may tayo, secondary na ventilation, yung electric fan o kaya ceiling fan na mumurahin na marami tayong mabibili sa mga tindahan mga boss. Yun lang naman ang kailangan dito. So hindi naman ito masyadong madali lang din silang gamutin pag nagkakasakit sila dahil mahalata man natin ito pag masama yung pakiramdam kasi na lang ito, hindi natatayo o kaya malakas yung hinihinga, paghihinga niya. So yun, tayo talaga yung magtansa dahil hindi naman makapagsalita ang hayop mga boss. Ganun lang ang gagawin talaga natin dito nang sa ganun hindi tayo malugi. So may kwento sa akin yung isang kaibigan ko na namatayan daw siya ng inahing baboy kasi buntis, hindi na raw kumakain. So hindi rin siya makapag-apply ng gamot dahil nga buntis. So kung sa akin yun, isisave ko talaga yung mama kasi di bali kung makunan siya, basta masave lang yung mama. So napaka-importante talaga ang pabahay mga boss at tamang pag-aalaga natin sa patabaing baboy natin at sa lalong-lalo na sa inahing baboy natin kung meron man tayo. Dahil sa loob ng 116 days, bawal talaga tayo dyan magbigay ng antibiotic pag buntis sila kasi makukunan sila mga boss. Sayang yung dinadala nilang biik sa ilalim, makunan sila. At yun lang naman ang pamamaraan dito. Although sa ngayon mababa talaga ang price ng live weight dahil nga marami na talagang nag-aalaga ng baboy. Kumbaga kung ano yung uso itong mga Pilipino, mag-aalaga din sila. Hindi naman natin sila mag-question dahil mayroon man silang budget na ika-afford sa pagbili ng feed. So karapatan din nila yun mga boss. So sa pagbababoy, marami talagang ups and downs dito. Kailangan nakahanda tayo lagi mga boss. At once again, maraming salamat talaga sa lahat ng mga nanonood sa mga videos ko, lalo na sa manok panabong at itong pag-aalaga ko ng baboy. Maraming salamat talaga. At sa mga silent viewers ko, sana po mag-subscribe kayo dito sa channel ko
nang sa ganun, magiging masigasig naman tayo na magbigay ng mga kaalaman ko tungkol sa pag-aalaga ko ng manok panabong, pagbibreed ko sa kanila, at saka pagbibreed at pag-aalaga ko ng mga baboy. That's all, and good day.